Magandang araw mga kaibigan. I-shoutout ko muna, pasalamatan ang aking mga kaibigang researcher, si Eudora at Chris Torres. Pinapadalhan nila ako ng mga videos, post, articles, kaya nakakagawa ko ng maraming vlog. Ito, ang isa sa pinadala nila. Si Senator Amy, nag-aalala sa kanyang kapatid, sa kanyang sakit. Sabi niya, walang nag-aalaga sa aking kapatid. Pinapabayaan nila mga nakapalibot sa kanya. Kaya walang nagmamahal sa kanya. Makita mo talaga yung puso ng isang manang na nagmamahal sa kanyang kapatid. Pakinggan natin. Sabi ko, ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman, kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo na niyan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayan na nga ang sinasabi. Ulitin natin. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman, kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo na niyan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! So, Ayan na makita niyo ha? Kagabi, may mga nabasa akong post tungkol sa sakit sa Pangulo. May sinasabi na dadalhin na naman sa ospital. Ano ba to? Parang may operasyon. Hindi ko pa na verify, ano? Kaya lang maraming post na nabasa ko tungkol sa kalagayan, sakit ng Pangulo. Sinasabi nila, okay siya. Kaya lang, anong klaseng pagka-okay yung hindi na siya naka-attend sa mga scheduled activities niya? May doon sa Ilocos Norte ba yun? O sa Lawag? Meron siyang importanteng event. Nirepresent na lang siya ni Congressman Sandro Marcos. Na binasa lang niya ang speech ng kanyang tatay na my wife. Sinabi niya may asawa na daw si grabing tawa ng mga parang ang isang tumawa doon si Ma'am Irene Araneta, Marcos Araneta. Grabe tawa. May asawa, basa siya ng basa. Anyway, nakakabahala na ba ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo? May issue pa dyan eh. Ano ba talaga? Diverculitis o yung amenorrhea? Kasi ang pinapaliwanag, diverculitis, yung mahirap siyang makataiba o sumasakit ang tiyan dahil may infection doon sa colon o sa large intestine. Mahirap yan. Iba naman ang sinasabi ni Dinches, although hindi ko ma-confirm kung ano ba talaga yung amiritis o AFIB, atrial fib, nakalimutan ko mga medical term, yung mahirap makahinga ang Pangulo. So, sinasabi nila yung sakit nga diverculitis, diversion tactics lang daw. Ang daming mga haka-haka na sana
maglabas sila ng medical certificate galing sa St. Luke's para malaman ng taong bayan ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo. Ang pahayag ni Auntie Claire, o pahayag mismo ang Pangulo, nagsalita na okay lang daw siya. Huwag kayong masyadong excited. Sabi pa nga ng Pangulo, nagbiro sa mga excited na something bad will happen to him. This is not life-threatening. Maganda naman. Sana nga hindi life-threatening. Kaya lang dito, balik tayo kay Senator Amy. Kahit binulgar niya yung nalalaman niya na kalagayan ng kanyang kapatid sa paggamit ng yun ang coke o pulburon, marami ang bumatikos dito kay Manang Amy. Hindi daw yun gawaing Pilipino, sabi ni Senator Lacson. But to me, kanya-kanyang pananaw lang, pagmamahal ang nakita ko dito kay Senator Amy yung ginawa niya. Una, mahal niya yung kapatid niya dahil alam niya kung ano talaga ang kalagayan ng kapatid niya. Kaya hinihikayat niyang iwasan na yun, magpahinga na. Tapos mahal niya ang taong bayan. Mahal niya ang ano, kaya nga humingi siya ng patawad eh. Nung una, galit ako kay Senator Amy nung nagsalita siya sa Iglesia ni Cristo Rally. Isip ko, alam niyang ganun ang kapatid niya. Bakit inireto pa niya kay then Mayor Inday Sara? Parang ipinahamak niya ang bansa nito. Nabudol tayo. Kaya nga bumoto ako sa BBM na yan dahil katandim niya si BP Sara eh. BP Sara talaga ang aking gusto. Mayor Sara. Kahit Ilocano kami, yung buong pamilya namin, pag natuloy si Mayor Inday Sara nagkandidato noong 2022, Sara Duterte kami. Kaya lang, tapos na yun. Nabudol na tayo. So, ito. Salamat Manang Amy. Ako na nararamdaman ko yung tunay na pagmamahal ni Manang Amy sa kanyang kapatid. Yung mga nakapalibot sa kanya, I don't know. Tama ba yung sabi niya? Walang nagmamahal sa kapatid ko. May kanya-kanya kayong agenda. So, sana naman gumaling, bumuti ang kalagayan ng Pangulo dahil kailangan natin ng stability. Yung iba dyan, natutuwa daw si Cara David. Bakit? Hindi mo naman masisi si Cara David, yung gano'n ang birthday wish niya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video nito. So si ate, gibutang na lang na diha. So mo na mong gihatag nga yero. So dili niya mapasan tungod kay bugat. So ate, unsay mong masulti nga natagaan kag yero? Salamat kaayo